Okay? So Christian home and family, this will be very, very important study. Hindi lamang para sa may mga pamilya na, kundi sa mga gusto ding magpamilya. Okay? Part din ito ng mga dapat matutunan. Kahit sa mga young people, young men, young ladies, importante itong maintindihan. Okay po? So tayo po ay tumayo. Turn your Bible to Ephesians chapter number 5. Ephesians chapter number 5. So mama, yung pakiramdam ko doon sa sarap ng sinigang ni Brother Joel. Kasi yung petsa, hindi ko nakita yung sili pala, nandito doon. Nakatago. Pagkakagat ko, crunchy. No? Sili pala kaya. Okay, Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang verse number 33. Okay. Say amen po sa mga gising. Amen. So verse number 22. Sige. Verse 22. Basahin po ng mga ladies. Ready? Read. Diretso po, verse 23. Hanggang 24 po, ladies. Parang ang hina, ano? Verse 25 hanggang verse number 25 hanggang verse 31, men. Ready? Go. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Sabay-sabay po tayo hanggang 33. This is a great mystery, but I speak concerning Christ in the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Tayo po ay manalangin ng naming Diyos. Dakila, maraming salamat po muli sa pagkakataon, sa opportunity to preach your word, to teach your word. I pray na kung ano man po mga pangalan ngayong hapon, that we will have a ready heart, a ready mind, a humble mind, and a humble heart para po mapakinggan namin kung ano po yung will nyo sa inyong salita, Ama. Kung ano man po ang fault, kung ano man po ang error, kung ano man po ang mistake that we might have done or might be doing, even until this point, even in this area of family, husband and wife relationship, I pray, Panginoon, kayo pong magbigay ng wisdom and understanding towards each couple and towards each family. And may you bless us, Father, nawa ang mga tao pong nandito, they are ready by faith to act upon obedience, Panginoon, sa iyong salita. In Christ's name we pray. Amen. And amen. So this series will be basically, it will be Christian home and family. So yun yung magiging pag-aaral po natin tungkol po sa pamilya at sa tahanan. And this afternoon, our first topic would be the primacy of marriage. Hindi pharmacy, ha? Preacher, kapag gano'n, nag-asawa na maraming gamot. Hindi yun. Okay? The primacy of marriage. Okay? When we talk about the family, the issues of the home, ang una po dyan ay yung relasyon ng mag-asawa. The relationship of the husband and wife. So, pinangalanan ko siyang primacy of marriage, papaliwanag ko sa introduction po natin.
So before the institution of the family was marriage, tandaan niyo po yan. May mga nagtuturo, ang unang institusyon daw na tinatag ng Diyos dito sa lupa, nung nilikha niya lahat ng bagay, ay ang pamilya. Though, it might be right, pero nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, wala pa yung mga anak nila. So the first institution na meron po ay yung relationship ng husband and wife. Yun yung una. Before anything was added, yun po muna. Okay? So yung relationship ng husband and wife. So, tandaan po natin na hindi magkakaroon ng pamilya without a husband and a wife. There could be no family without a husband and a wife. That first union is necessary to build a family. So yun yung union na kailangan para subsequently mabubuo po ang isang pamilya. So while we desire a healthy family and successful children, do you agree? Nagdi-desire tayo na ang pamilya natin healthy? Gusto niyo ba yun? Ayaw niyo yun? Ayaw natin? Nagdi-desire tayo na ang pamilya natin healthy and yung mga children, yung mga bata po ay successful. Parents and church people themselves, tayo po mismo, overlook a fundamental element to this vision. Meron tayong part na ino-overlook natin o parang pinapasawalang bahala natin. And that is, husbands and wives do not give enough time, effort, and considerations to their marriage. Sadly speaking. Preacher, what do you mean? Yung pinakamahalaga, foundational sa lahat ng institusyon na meron dito sa lupa. Okay? Whether it be family, whether it be church, whether it be government and society at large. Ang pinakapundasyon nun yung bawat magkasawa. Yun yung pinakailalim nun. At kapag ang isang bansa, ang mga pamilya dito, ang mga mag-asawa ay sira, okay? At hindi nagpa-function ng properly, anong bansa ang may tuturing yun? Magulo din yung bansa na yun. Magulo din yung church na yun. Kaya hindi po pwede na hindi natin i-touch yung subject na ito, especially sa church setting. Kasi the church is made up of families. If the families of this church are dysfunctional, the church will be dysfunctional. If the families of this church will be healthy, healthy rin yung church. So may pakialam ang Diyos sa kung papaano ang mga bawat pamilya ay nagiging maayos po, mga kapatid. Now, as a preacher, meron tayong mga bagay, mga issue na na-observe natin from couples and families dito sa Pilipinas. At ito, it is my observation in the Philippines. Hindi ko alam kung paano sitwasyon sa ibang bansa. Kasi hindi pa naman tayo nakatira doon, though we have experience now out of the town. You know? So, hindi tayo doon. Ang experience lang natin sa Pilipinas. So, yung mga issues na ikumpara ko sa salita ng Diyos na nakita natin, ay based lamang dito sa ating bansa. Okay? By God's grace, nakapag-travel na po tayo dito sa Pilipinas, maraming area dito sa Pilipinas. So, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, yung mga kapatiran sa Mindanao, yung mga kapatiran sa Visayas, parehas lang din pong issue ang kinakaharap nila kaysa sa atin. Hindi sila ibang uri ng tao. Tao din sila na meron din silang mga pamilya sila at may mga problema din sila kinakaharap. Now, here are some issues that I have observed. So hindi pa ako nag-preach ha. Ito pa lamang po ay mga observation. So ito yung mga bagay na when we observe families within churches, when we observe families sa Pilipinas, ito yung mapapansin po natin that is prevalent. Okay? Ibig sabihin, halata mo, kita mo, ganito yung mga nangyari. Una mga kapatid, ang namumuno sa tahanan ay mga wives. Wives rule the house. Isang issue yun. Di pa ako nagpipreach. Di ko sinasabing tama yun. Di ko sinasabing mali pa yun. Sinasabi ko lang, issue yun. Okay? So those are one of the issues. Pangalawa, yung mga children, yung nagko-control sa kanilang mga magulang. Children control their parents. Alam niyo kung saan nagsimula yun, right?
So saan nagigimula yung control? Sa sanggol ka. Bakit? Kapag ang sanggol, nagtatantrum, at ikaw yung kinokontrol ka niya. So, kasi kung naman na nanay, kung naman na tatay, ay ko, wala naman anak ko, ito na cellphone mo, huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. So, pag nakahawak ka ng cellphone, wala na yung iyak niya. Alam niya na susunod. Ibig sabihin, kung gusto kong mag-cellphone, iiyak lang ako. Diba? So, at an early age, inutos kasi ng Panginoon po yun eh. Ang utos niya, diba, train up a child. Clear po yun, tama? So, clear yung utos ng Panginoon sa Proverbs, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, as early as an infant, doon pa lamang sa pagiging sanggol, kung itong sanggol na to, hindi na train, okay? Ang mangyayari, siya yung nagtitrain sa nanay niya, siya yung nagtitrain sa tatay niya. And he is training or she is training his or her mother or his or her father na gawin yung gusto niya, ibigay yung gusto niya. Alay po yan. Yung mga bata ngayon na medyo spoiled, yung kung ano pabili nila, bibilihin mo, natakot kang hindi mo bilihin. Nagsimula yan dahil papabili lang ng candy dati. Eh, sabihin ito na candy. Tapos nung lumaki na, syempre, nag-evolve na. Hindi na candy yung kailangan niya. Barbie na, Lego na, diba? Ganun po yun. So, yan yung mga nakikita po natin na mga issue na kinakaharap po natin sa mga churches. So, una, ulitin ko po wives rule the house. Pangalawa, children control their parents. Tandaan niyo po yung mga nagtatantrum, yung mga naglulumpasahin. Talagang bali-balibo to. Pero kapag binigyan mo ng cellphone, biglang gumagaling ka. Malupit. Ibig sabihin, tinitrain ka na. Tinitrain nila tayo. Para hindi sila mag-ingay. Para hindi sila mag-ingay, nanay, ibigay mo na ang kailangan ko. So, gano'n. Pangatlo. Okay. Issue po na nakikita po natin. Ang mga husbands naman. Husbands are either tyrants or under the skirt. Ito ibig sabihin, either dalawa lang ang karamihan or ang mga nakikita po natin. Either yung mga husbands, sobrang tapang, talagang lahat ng sabihin niya dapat masunod, or under the saya, English mo lang, under the skirt. Okay? So those are, pangatlo po yun, na issue na ma-observe natin, ha? So hindi po, ulitin ko po ha, hindi pa tayo nag-preach. Wala pa tayong sinasabi na tama yun o mali yun. Observation lang, ganun ang katotohanan. May kita mo, ganun yung nangyayari. So, pang-apat. Husbands don't have a vision for their family. So, isa rin may kita natin, yung, hindi po to sa lahat, hindi po lahat ganun ha. Baka sabihin po, ano po ganun? Observation, may mga ganun, na may kita tayo. Ano pa? Husbands don't have a vision for the family. Ibig sabihin, parang hindi alam ng tatay yung ginagawa niya. Hindi niya alam kung saan niya dadalhin yung pamilya niya, kung paano ba i-lead. So, ignorance. Panglima, husbands are bitter against their wife. Okay? So, panlima po ha, yung mga issue po na mapapansin po natin, ma-observe natin, yung mga husbands, bitter sa kanilang mga asawa. Bitter. Okay? So, hindi mo na makita yung love. Ang palaya na lang ang love. Bitter. Oh. Ano pa? Wives cannot submit to their husbands. Hindi kaya. Hindi talaga makasubmit. Okay? Yun yung mga na-issue po natin. Kasi, binasa natin sa Ephesians 5, command po yun, di ba? Instruction po yun ng Panginoon. Bible po ba yun? Bible yun, pero ang reality, hindi kayang makasubmit ng mga wife ngayon. Hindi nakakasubmit talaga. At hindi lang hindi kaya, ayaw. Issue yun. Kailangan pag-usapan natin yung kailangan pag-aaral. Bakit ganun ba Christian nangyari? So, ano nangyari? Mga husband, bitter sa asawa nila, yung mga wife, hindi makasubmit. Tapos meron pang tayo, kasunod po, women are the main providers for the house. Those are also issues na kailangan nating makita in light of the scriptures. So, nagiging main provider for the house are women.
O pang ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 8. 8 po yun. 8. So men have a lower sense of responsibility. Bakit yung mga men merong lower sense of responsibility? Evident, preacher. Saan mo nasabi yan? Evident yan. Bakit? Tingnan nyo ha, on a practical side of things. Bakit mas masipag mag-aral ang babae kaysa sa lalaki? Bakit? Bakit? Bakit pag lalaki, mahilig sa gala, mahilig sa laro? Pag babae, yun yung talagang, kahit mahina yung kukutin nila minsan, kahit mahina, minsan po hindi pa ako nag-preach eh. So, kahit minsan, di ba, may mga, hindi talaga magagaling sa school, pero masipag. May sabihin mo, lagi nagpapasa ng assignment, laging babahawi po. So, lagi nagpapasa ng assignment, lagi nagagawa ng project, lagi na may contribution, gano'n. Pero yung mga lalaki, kahit wala nun, sana naman ako yun. Diba? Pero nagre-reflect din yun sa sense of responsibility. Bakit kapag dumating ito practical lang po, hindi ko sinasangayunan, hindi ko rin na. Bakit kapag after college, diba, mas responsable pa yung mga babae kaysa sa mga lalaki? Tama po, no? Nag-agree ba kayo? Amen! Those are practical observations. Hindi mo, wala kang magawa doon, yun yung realidad pa. Realidad yun ang nangyayari po sa atin. So, yun ang nakikita po natin that parang bagay yung mga young men, hibang na hibang sa mga kung ano-anong mga laro, mga ano. At yung sense of responsibility, wala po. Okay? At pang-siyam. Okay. So, children, pang-siyam, observation po ito, children entered the secular education system only to be out of church during high school, especially time. Pag nag-aaral na, high school, marami na diyang nalalagas. Pero mas lalong maraming nalalagas pag college days na. Lalo na pag graduate na, higit. Bakit? Sobra ka ng into the world na hindi mo na naisip yung things of God. So, yung listahan po na yun, mga kapatid, hindi yan exhaustive of the issues we are facing as believers in this modern age we live in. My desire in this series is to impart biblical truths regarding the Christian home and family that we may, by God's grace, obey by faith and serve the Lord acceptably. So kung nagdududa kayo, preacher, bakit mo ito yung turo, anong dahilan, yun po yung dahilan. So my desire, wala pong iba, kundi makita lang din po kayo yung lumalakan sa ito. And you, by faith, are obedient to the word of God. So, bakit? So yun, in-explain ko yung reasoning ko kung ano yung series na to. Ngayon, bakit ito yung una? Bakit primacy? The primacy of marriage. So, the primacy of marriage is in front of our study. Nasa umpisa siya, nasa harapan siya, as a reminder and priority. Kasi ito po talaga ang priority dapat natin. Lalo na po tayo may mga asawa po. Ang priority nyo po, ito po hot take. Ang priority nyo po hindi yung anak nyo. Ang priority nyo po yung husband and wife. Kasi sa husband and wife nyo, kayo may vow. Sa anak nyo, wala kayong vow. Sa anak natin, sa maging anak natin, wala kang sinabi na nung sinilang siya, nangangako ako na ganito-ganito. Wala kang gano'n. Pero sa husband mo, may pangako ka. At sa wife mo, may pangako ka rin. Tiwas pa. Ang ganda pa ng mga words niya. But what's happening is, nadadivert mga kapatid, nadadivert yung priority especially ng husband and wife toward other things. So, couples, husbands and wives, beware of our current situation. So, binigay po yung mga children para palakihin in the nurture and admonition of the Lord.
Ngayon, may consequence yun, tama, kapag hindi natin obey yung will of God. But it is my earnest desire and hope to see the couples in this church enjoy their marriage and not just endure it. Kasi magkaiba yung word na yun. Yung iba parang synonymous. Kalooban po ng Diyos ng marriage natin, i-enjoy natin. Hindi lang i-endure. Tama? Kasi po, Richard, bakit po rin kailangan ituro yan? Kasi may next generation eh. Nakuha niyo po, nakuha natin. Lilipas din po tayo. Ako po, kukunin din ako ng Panginoon. Pero kung hindi pa mag-rapture, may next generation. And I pray in their generation, blessed yung buhay nila, maligaya sila, at hindi lang din sila nag-endure. But kung tayo ay buhay pa, lagi po may pag-asa pa. Kung buhay pa tayo, lagi may, huwag tayo mawala ng pag-asa na hindi. Ganito na talaga yung kasama ko eh. Talagang di na yung mababago ni Lord. Sa iyo, imposible, pero sa Diyos, posible. Pero palagi, ang admonition po dito, hindi sa ibang tao. Palagi ang admonition kapag kahit ano namang preaching, individual ito. Personal. So, kapag natutunan natin yung truth, tayo mismo ang mag-apply. Don't expect the other person to do the same. Huwag natin, dapat kasi ganito siya, dapat ganito. Dapat ngayon, dami niya na napakinggan ng preaching, hindi mas nakikinig. So, minsan ganyan tayo. So, ang kailangan natin maunawaan sa atin, kapag natutunan natin, ano dapat tutulungan? Paano ako tutulungan ng Panginoon regarding this situation? Kaya po, salvation as necessity. When it comes to the primacy of marriage, ang kaligtasan ay isang pangangailangan. Bakit po? Yung marriage mismo in itself, mahirap na eh. Marriage is hard. It's not easy. How much more kung yung isang spouse ay unbeliever? How much more kung hindi naniniwala sa salita ng Diyos yung spouse? So therefore, this study assumes that both husband and wife are saved to the gospel. So doon sa mga mag-asawa, naligtas kayo both, ligtas tayo both, wala tayong ligtas dito. Bakit? Direkta to sa akin. Ngayon, may pasubali doon sa mga ang marriage nila, yung isa pang partner ay hindi pa saved. Okay, 1 Peter tayo doon. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Or, pwede din kasing saved din yung isa, may dalawa, di ba? Saved yung isa, pero hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Pwede ba yun? Pwede. Pwede ka lang maligtas lang eh, pero hindi ka na naniniwala sa Word of God. Sabi, hindi mo na in-apply yung ibang parts ng Bible. Pwede yun. So, anong gagawin natin in that situation? Ano ang sabi ng Bible na course of action or character that should be displayed if one of the party is unbeliever pa? So sabi niya, likewise, 1 Peter 3, 1-6, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, hindi sumusunod sa word of God, they also may without the word be won. So, hindi ka gagamit ng word, hindi ka papakita ng verse. Sa anong pamamaraan? By the conversation of the wives. So, yung pinapakita conversation ng wife, kung halimbawa, dito sa context na ito, yung husband niya, hindi pa naniniwala, hindi nag-obey sa word. Kung hindi nag-obey sa word yung husband, ang sabi sa wife, mawin siya by your conversation. Sa iyong pamumuhay, sa kung papaano ka na display ang iyong sarili. Verse 2, while they behold your chaste conversation coupled with fear. So kailangan maliwanag yun, chaste ka. Ibig sabihin, you're only reserved for Him. Wala ka nang ibang entertain. Wala ka nang ibang kakausapin pa na kung sino-sino. Amen. If you are a wife and you have an unbelieving husband, or if you are a husband and you have an unbelieving wife, then kailangan ipakita mga kapatid that you are solely for that person, wala nang iba. Right. Diyan po tayo. Parang hindi na may naniwala sa sinabi ng Word of God.
Sabi niya, verse number 3, whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel. Hindi niya sinasabi na huwag ka magsuot ng ginto o huwag ka mag-plait ng hair o huwag ka magsuot ng damit. Of course, common sense naman yun. Tama? Hindi niya naman sinabi na maghubad ka eh. Verse number 3, no. Ang tinutukoy niya dito, ang i-adorn mo sa iyong sarili, verse 4, is the hidden man of the heart. So in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. So, if a wife is saved, at yung kaniyang husband is not saved or unbeliever pa, dapat ang makita pala sa kanya, ornament of a meek and quiet spirit. Richard, ano yan sa Greek? Di ko mag-gets. Hindi natin kailangan yung Greek dyan. Ang sabi, meek and quiet spirit. No? So, kailangan meron tayong meek and quiet spirit which is in the sight of God of great price. For after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. So, maliwanag po doon. Okay? So, meron kang responsibility. Meron tayong responsibility na mag-act at yung ating pamumuhay should be displaying that of like Christ. Tulad kay Kristo. Meek and quiet spirit, yun yung sinabi dito po. Ano po? And of course, mahirap yun. Tama? Lord, bakit mo pa ako binigyan ng bibig kung hindi ko gagamitin? No, may time, may time to speak and a time to not speak. So, moreover, to those couples who have the witness of the Holy Ghost in both of them, doon sa mga saved, yung makapagsabi, makapag-bear witness na sila ay napamananahan ng Holy Spirit. Okay? Tayo po naman nagsasabing ligtas na tayo. Yung lesson na to, of much more weight. Bakit? Mas responsible tayo, ligtas na tayo eh. Okay? So, yung excuses na meron tayo, mga excuses tayo sa buhay natin o sa isip natin, ang dami natin excuses na nireserve natin sa ating mga sarili in order to obeying the clear words of God, wala nang room yun into spiritual. O husbands, yung mga magsabi dyan na hindi talaga kaya preacher ng mahalin eh, hirap. Hindi naman sinabi ng Panginoon na pagkaya mo lang gawin yun eh. Utos talaga yun. Gawin mo talaga yun. Gawin ko talaga yun. Kahit pakiramdam mo, hindi mo kaya gawin. Amen. So love, listen, doon sa Ephesians 5, love is not just an emotion. Ano bakit? Kung emotion po yung love, paano mo mahalin yung neighbor mo, yung enemy mo? Kasi inutos ni Kristo yun. Love your enemy. Kailan mo mararamdaman na masarap mahalin ang kaaway? Kailan man ang hirap no? Kailan magpuputos yung puso mo ng pagmamahal para sa kaaway mo na out of your own ba? Hindi siya natural sa iyo eh. Amen? Kung magbe-base tayo sa emotion, when it comes to obeying God, emotion tayo magbe-base, wala talaga sa ating makakasunod. Kasi you don't feel like it every day. Tama po. Kaya nga sinabi niya, husbands, love your wives. Hindi niya sinabing, husband love when you feel like it. Or husband love when you think it's best. Sabi niya, husbands, love your wife. Okay? Clear po ba? Oh. So, the importance of marriage. A healthy marriage is fundamental for the stability of families, churches, and even governments. Napakahalaga po yan. Pag nasira po ang marriage, yung epekto niyan, tuloy-tuloy. Una sa pamilya, pangalawa sa mga kamag-anak, pangatlo sa church, marami nang maapektuhan. That is why marriage is I believe, first institution God established. It is so important that even without earthly parents, si Adan ba sa Eva may magulang sa luman?
Wala po, tama. Nilikha sila ng Diyos eh. Tama? Okay. Pero tignan nyo, Genesis 2. Genesis 2. Wala silang kung magulang ha sa flesh. Ang Diyos ang lumikha sa kanila po. Pero in Genesis chapter 2 verse 20, Genesis 2:24, si Adan yung kausap ha. Or kinokomenta ni Moses yung kay Adan sa kay Eva. Verse 24, Genesis 2. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Nung time na yan, si Adan at si Eva, wala silang earthly parents. Pero, tinuro na ni Moses as early as Genesis 2. Ibig sabihin, ganun kahalaga yan. Okay? Young men, maliwanag? Young men, kung mag-desire tayo mag-asawa, kung mag-desire tayo, leave father and mother. And cleave to your wife. And they shall be one flesh. Yan yung inulit ni Paul sa Ephesians 5. Yan yung sinasabi ni Paul sa Ephesians 5. Sa Ephesians chapter 5 verse 31, Ephesians chapter 5 verse 31, binasa po natin ito kanina. Ayan yung, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Preacher! Old Testament naman Genesis. Kaya nga inulit ni Paul sa'yo para hindi mo ma-miss. Even though the first truth na mentioned is Genesis 2:24, Ephesians 5:31 have repeated the same truth. Na kahit tayo ay nabubuhay in the dispensation of the grace of God, this truth is still applicable sa ating panahon. Amen. Husbands, cleave to our wives. Ang mga wives, ayaw nila. Okay? Ang mga wives, ayaw nila na may kaagaw ka sa kanila. Ikaw lang kasi sapat na. Yes! Grabe! Okay? Ayaw na may kaagaw. So, ang problem, kapag hindi natin inobey yung Ephesians 5:31 na yan ay isa sa source ng maraming problema. One of the source of many problems. Kaya nga merong term ito po excuse me. Term ng mundo ito, pero magandang matutunan natin. Kaya nga may mga nasabihan na mga masakoy. Bakit? Hindi makaalis kay mama. Kahit may asawa na tayo. Amen. Hindi makaalis kay mama. Kahit may asawa na tayo. So, Bible po yan, Genesis 2:24 and Ephesians 5:31. To not obey those, hindi naman sinasabi na, hindi naman sinasabi ng Bible dito, na kapag hindi mo ito sinunod, hindi ka maging masaya, but may consequence yan. May consequence po yan. At kailangan natin matutunan, may trade-off yung bawat isa. Lahat ng desisyon natin, pwede yan na may trade-off, may consequence. So, destroy this union and endanger other institutions. So Mark 10, bigyan natin yung comment ng ating Panginoong Jesus. Mark chapter 10. Mark chapter 10, mga kapatid. So yun po it's a reminder. Ito, sige, simulan ko. Oo, sa verse 2, para may context tayo. Verse 2 tayo magsimula. And the Pharisees, nandiyan na po kayo, Mark 10, verse 2, and the Pharisees came to him and asked him, is it lawful for a man to put away his wife? Tinetempt nila si Kristo. Pwede bang, i-put away ko, papayaan ko na lang, iwanan ko na yung asawa ko, paalisin ko na lang. Verse 3, and he answered and said unto them, what did Moses command you? Ano sabi sa inyo ni Moses? And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement and to put her away. And explaining Jesus Christ, verse 5. And Jesus answered and said unto them, for the hardness of your heart, He wrote you this precept.
But from the beginning of the creation, God made them male and female. Tingnan niyo po verse 7. Tingnan po kung ma-identify niyo yung verse. For this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. Kapatid, tatlo na silang nagsalita. Si Moses, si Paul, saka si Jesus Christ. Tatakas pa tayo. Saan ka mang dispensation nakatira, yung verse na yan applicable. Kahit saan ka pumunta, silang tatlo nag-agree on the same thing. Verse number 8. And they twain shall be one flesh. So then they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Intindihin natin. Kung ang idea nyo, yung mga young men natin dito sa church, kung ang idea nyo ng marriage, pwede maghiwalay after some time, huwag na lang kayo pumasok. Amen. And to those who have husband and wives, know this, mga kapatid. Yung wife mo na yan, yung husband mo na yan, yan na yun, till death do us part. Amen. Huwag na kayo mag-isip na kahit anong mga isip-isip niyan. Ito po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung kayo ay mag-bless, kung tayo ay mag-bless ng isang sasakyan, bago, brand new, isipin mo na lang, kahit kung gusto mo, BMW, kung bibigyan ka nun, Brother Kaiser. Wow. Nako. Pero, ang sasabihin sa'yo na magbibigay, yan lang ang magiging kotse mo, buong buhay mo, wala nang iba. Uy, bro. Sana all. Anong gagawin mo sa kotse? Ano? Benta. Aalagaan. Ikaw, anong gagawin mo? Ha? Gagamitin mo pero sisirain mo ba? Hindi mo sisirain. Ikaw. Ha? Ingatan mo rin. Nakita niyo po, ingatan mo, alagaan mo. Kasi kung yun lang yung sasakyan mo, pag nasira, wala ka sa sasakyan ulit. Ito nga nakakalungkot eh. Sa sasakyan, yung ating pag-aalaga nandun doon. Pero sa asawa natin, wala. Amen. Amen, boy. Benta yung sakyan. Benta. So, yung mga gamit natin dito sa mundo, sa totoo lang, pwede kang pang bumili ulit eh. Cellphone mo nabasa, papalitan mo. Pag may pera ka. Sasakyan nasira, papalitan mo transmission, kung ano-ano. Pwede pa, bumili panibago, kung may pera. Pero yung wife mo, yung husband mo, wala ka nang makukuha niya kahit sa junk store. Buti naman. Grabe! Grabe. Buti naman. Ibig sabihin lang po, pahalagahan natin. Kasi nga kung yung sasakyan, kung ibibigay sa atin, yun lang yung tanging sasakyan na meron tayo buong buhay natin. Talagang you will take good, great care dun sa bagay na yun. Kaso hindi ganun natin itrato yung ating marriages. And we think, baka nga ang idea rin ng mga young people sa marriage, kapag nagkaroon ng problema, ano na lang tayo? Sulit. Ano sabi ng Diyos? What God, sabi niya, verse number 9, what therefore God hath joined together, let not man put asunder. Kahit sino pa yan, kahit anong institusyon pa yan, kahit judge, huwes, mayor, okay, kahit anong tao, kung ano ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iiwalayin ang Amen. Amen. Diyan po tayo. O sa mga husband ha, mga kapatid, bigyan natin ng earnest care. Okay? Bigyan natin ng affection and love na ang Panginoon din naman ang bigay po sa atin. So, dito tayo sa sunod na part. Okay, hindi naman po ito matagal. May mga preaching kasi na hindi mahirap i-preach. Hindi. Kumbaga hindi complicated. Hindi ka mag-iisip ng malalim. May mga ganyung preaching. At may mga preaching din na mahirap lang talagang i-preach dahil masakit. Ito yung mga preaching na yun. Kasi hindi naman to intellectually hard eh. Madali lang naman eh. Diba? Ang dali lang naman tignan yung papel at sabihin na husband love your wives. Ang mahirap lang gawin. Madali lang din naman basahin yung wives submit to your own husband. Ang hirap-hirap lang din gawin. Amen? So, these are things na in reality, mga kapatid, it's hard to apply.
But this is the Bible nonetheless. At kapag hindi natin natutunan na ito po ay susundin, yung mga bagay nito, tayo ay magiging masawalan sa Panginoon. Okay? So, let's talk about, okay? Let's talk about man's fault and responsibility. Man's fault and responsibility. Karamihan o maraming part, diba? Maraming part ng buhay ng sa pamilya, ganyan. Malaking part, ang may kasalanan talaga, lalaki. Huge part. We have a fault. We have a responsibility na binigay sa atin ng Panginoon, pero hindi tayo nagpa-function according to that responsibility. Amen. At kapag nagpatuloy ito, ay marami na, magiging patong-patong na yan eh. Magiging patong-patong na yung problema hanggang hindi mo na alam kung paano susolve. But I'm saying this not to condemn the men. Okay? I'm saying this not to condemn anybody or to blame anyone, but para magising lang tayo. Kasi at the end of the day, mga kapatid, pakinggan niyo po ito, may awa ang Diyos. At the end of the day, God could help and God have mercy on us. Lahat naman tayo kailangan natin ng mercy ng Panginoon. So walang makapagmalaki sa atin na magsisisihan, walang magsisisihan sa atin. Matutunan natin yung responsibilidad natin at gawin natin yun sa biyaya ng Panginoon. Yun ang mangyari. So, while many issues could be attributed to ladies, diba? Meron din mga issues na sa mga kababaihan, fault din nila yun. Pero, much problems in the home could be resolved if men take the Bible seriously. Kung yung mga men seryoso lang sa salita ng Diyos and will believe and act on it by faith and work on marriages as if our lives depend on it, gaganda talaga. Maraming magiging matino, maraming naayos. So ito po, kinuha ko ito kay Pastor Bob sa kanyang work na Pauline Instruction for the Home. This is an excerpt. Ibig sabihin, konti lang na part na kinuha ko doon just to be an illustrative purposes sa ating ngayong hapon. So sabi niya, fathers need to be encouraged in our day with the reality that they can know their Bible. So sabi niya, yung mga tatay daw, kailangan ma-encourage na kaya nilang matutunan yung Biblia. Kaya nilang malaman kung ano ang Bible. So fathers can indeed pastor their own homes by faith and adherence to the principles of Holy Scripture. So know that, fathers, you could pastor your own home. Okay? Local churches themselves should be the covenanting together of father-led families, uniting for worship, encouragement, and the furtherance of the cause of Christ. The bishops, preaching the whole counsel of God, are to tell forth what God makes clear in His Word about the home and family. When churches or their bishops interfere in the sound spiritual development of the homes, ostensibly for the purpose of building our Lord's churches, they damage the very testimony of the Word of God. Ano lang sinasabi dito ni Pastor Bob? Hindi pwede namang himasok ang pastor sa mga heads, lalo sa mga tahanan ninyo. Amen. Yes, may care ang pastor. Yes, may responsibility ang pastor to feed the flock of God, to teach the Word of God. But ultimately sa isang family, ang tatay ang may responsibilidad sa kanyang pamilya. Hindi pa pwede na ako magdidesisyon sa buhay ninyo. Hindi pa pwede. We could offer advice. We could offer suggestions. We could give you wisdom according to the Word of God. Pero kayo pa rin po yun, mga tatay. Kayo po ang dapat mag-take charge at sabihin nyo sa pamilya nyo, ito gagawin natin. Yes, ito yung pinayo sa atin, pero ito gagawin natin sa biyaya ng Panginoon. Amen. Problema kasi kapag naging over-dependent tayo sa pastor, problema din po yan. Okay?
So kailangan natin maintindihan, kaya natin pag-aaralan itong mga to para alam natin kung ano yung duty natin, ano yung responsibility natin, ano yung kailangan natin gawin. Balik tayo Ephesians 5. Kay Pastor Bob pa rin to. Okay? Ephesians 5 verse number 26. Ephesians 5, 26, 28, and 33. 26, 28, and 33. Sabi niya, that he might cleanse, he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Verse 28, so ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Verse 33, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself. So sabi ni Pastor Brad, all right, it is clear enough. Men, we pride and adorn our own bodies and boast ourselves as being something when we are nothing. Pag si Pastor Bob pa, naiintindihan mo talaga yung English niya. Matakot ka din. Kinakabahan ko rin. So it's high time, sabi niya, to obey the word of God and love our wives. So po sabi niya ha, siya po ito, we are not told, pakinggan niyo po, we are not told to wait until they do something to deserve a greater measure of our genuine love. Hindi daw natin kailangang hintayin yung mga kababaihan na magpakita ng parang karapat-dapat na sila ay mahalin. Christ didn't wait until the church deserved redemption before He died for her. Tama mo ba? Kasi makasalanan pa nga tayo nung namatay si Kristo eh. So hindi pa tayo okay. Hanggang ngayon nga, binabago pa tayo ng Diyos eh. By the Word of God. So, hindi naghintay si Christ na yung church maging mabuti muna bago niya gawa ng mabuti ng church. Naging mabuti siya sa church before the church was even there. Amen. Every member of His body, every square inch of flesh and every bone have been blackened by wicked, God-offending sin and debauchery. Every member of Christ's body deserved then and deserve now to fry in the lake of fire forever. Pastor Bob yun. Sabi niya, lahat daw tayo deserve na pupunta sa lake of fire. Tama naman. Thank God, as the song says, He looked beyond our fault and saw our need. It is time to cease examining our wives' faults and it is time to meet their needs. Husbands, fathers, mga kapatid, amen. Hindi tayo magkakalaban dito. Ang husband and wife hindi dapat magkaaway, hindi magkalaban. Bakit? Kasi ang purpose naman natin, mapaglingkuran lang ang Panginoon eh. Mag-glorify siya eh. But the problem is, the reality is, most of the time, yung husband bitter sa kanyang asawa, yung wife frustrated sa kanyang husband. Diba? Ang isip ng wife sa kanyang husband, tamad talaga ito, walang pakialam sa akin, batugan. Ang isip naman ng husband sa kanyang wife, walang ibang ginawa to, kundi magsalita, ang ingay. Diba? Parehas lang eh. On both sides, my point, on both sides, meron silang nire-raise na mga opinions and meron silang nire-raise na mga bagay-bagay. But at the end of the day, mga kaibigan, mga kapatid, men, please, love our wife. Mahalin po natin sila. Kasi minsan di rin nila alam yung sinasabi nila. And they need to be taken care of. Kailangan na mag-aalaga sa kanila. Kaya matawag ng Bible, weaker vessel eh. And they could be influenced easily by a lot of things in this world. May nakita lang na post yan. Isang post lang, apektado na siya buong maghapon. Amen? May nakita lang na sa Shopee gusto bitin na po. Ganun. So, we need to take care of them, we need to love them kasi inutos sa atin yun ng Diyos. And mga husbands, please, huwag niyong isipin na ang love niyo consumable. Kaya yun. O, minahal na kita ngayon ha, bukas na ulit. Sobra-sobra na yan. Hindi po. Ang utos sa atin ng Panginoon is to love our wives, even as Christ also loved the church. Men, tanungin kita, kailan tumigil si Kristo na mahalin tayo? When did Christ stop loving the church? Manapay, sabi nga ng Romans chapter 8, sabi ng talata,
Neither death, nor life, nor angels, nor powers, nor principalities, height, depth, or any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Mind you mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo never tumigil para sa ating lahat. Kaya ang mga men, tayo yung sinasabihan dito na husbands, kung papaano yung pag-ibig ni Kristo, ganun din dapat yung pag-ibig ninyo natin sa ating mga wife. Wala naman talaga kahit sino, wala namang deserving. Kung kukumpitin mo lahat ng mga nagawang mali sa nagawang tama, lahat tayo deserving na sa kasalanan, deserving mapunta na impyerno. Ganun talaga. Kaya kung yung mga men, nagkukumpute ka, gagawa ko ba ito ng mabuti ngayon? Kasi ilang beses na ako sinisigawan nito. Ilang beses na ako inaano nito. Pinapansin. Kung ganun yung mindset natin, we will not obey Christ. Hindi Christ-like yung ganun pong attitude. Hindi Christ-like yung ganun pong character. But we are commanded to love our wives. Amen. At ano pang sabi niyang uri ng pagmamahal na ito? Verse number 28, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong katawan, own body. Verse number 33, particular, love his wife even as himself. Di ba mga husband, pag may gusto kang bilihin, binibili mo. Binibili natin pag may gusto tayo. Amen? Ako din, minado dito. Pag may gusto yung asawa ko, isip ko pa. I-budget pa ako. Amen? But we ought to love them kasi inutos sa atin yan ng Panginoon. Husbands, love your wife even as Christ. May napakinggan ako kanina umaga pag pinapakinggan ko yung preaching ni Pastor James regarding the common problems in marriages. Alam mo sabi niya sa mga young men, sabi niya, kung selfish ka, huwag ka na lang magkasama. Bakit? Kasi pinag-asawa ka, shared na lahat yun. Shared bank account, shared debt, shared food, shared everything, di ba? So, kung sabi niya, kung makasarili ka, huwag ka na lang mag-asawa kasi dadalhin mo rin yun sa marriage. Kawawa naman yung mga wife, dati nabibili nila yung mga gusto nila, ngayon hindi na. Amen. So, yun ang ano natin, so makita natin. So, 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2. Faith as the first step of obedience. Faith as the first step of obedience. Mga kapatid, kung tayo man ay natamaan, kung tayo man ay may pagkukulang, ang first step mo dyan na gawin ay manampalataya sa salita ng Diyos. Lord, tama po yung word mo. Nagkamali po ako, may fault po ako. Panginoon, tulungan niyo po ako kung papaano ko po yan. Sabi niya, for this cause also, thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Ang first step, hindi yung, Panginoon, pakita mo muna sa akin na maayos lahat, na magiging okay lahat, bago ako sumunod doon. Faith mo na, obedience mo na, ang Panginoon na mag-aayos niya. Ang Panginoon na tutulong po sa atin. It is not impossible to have a healthy marriage full of enjoyment and fulfillment. However, we cannot have it by disregarding God's clear instruction for it. Hindi natin makuha yan kung disregard natin yung maliwanag na instruction ng Panginoon. So husbands need to first believe the Bible as the Word of God Himself. O salita ng Diyos mismo yun, that He is to be loving to His wife unconditionally. Yung mga word na mahirap, ano? Loving your wife unconditionally. Men to provide for and protect their family. God will always provide our needs. Do you believe that? Amen? Naniwala ba tayo na lagi po provide ng Diyos sa ating pangailangan? Diba? Madali lang yan sa uluhin eh, pero mahirap yan i-apply. But we can trust Him on that.
So when we men acknowledge our faults, kapag na-acknowledge natin, Richard, tama nga, may pagkukulang din po kami. May pagkukulang din po ako. When we acknowledge our faults and responsibilities as heads of our homes, men, take charge. Give no excuses. Act in obedience to the perfect will of God. I don't think na mapabayaan tayo ng Diyos kapag ganyan yung heart. Panginoon, sorry. Naging pabaya ako. My Lord, willing po ako na sumunod. Willing po ako na mag-follow by faith. So, to those who have husbands and wives, prioritize our marriage. Couples, remember your vows to your spouses. Alalahanin po natin yung sobrang katamis na mga palitan ng pananalita. Wala na. Yung talagang habang sinasabi niyo, in richer, and in poor, Wow. in sickness, and in health. Yung iba yata ang narinig lang dun, in richer, in sickness. Yung mga magaganda na yung narinig niya eh. Yung mga hindi magaganda, hindi niya narinig. But if we will remember our vows, if we will remember what words yung in-utter natin at binigay natin in the sight of the witnesses and in the sight of God, mga kapatid, remember that vow. Nangako ka doon na poprotektahan mo ang asawa mo, na mamahalin mo ang asawa mo, na magpo-provide ka para sa asawa mo. Remember those vows. Young men, if you could not vow that vow, don't ever think of entering into marriage. Huwag nyo na lang isipin bakit. Baka pares lang tayo ng buhay na madelikado kayo po. Amen. Tandaan natin na ang vow po natin sa asawa po natin, hindi po sa ating anak. Moreover, one day, our children, your children will leave house and cleave to their spouses, just like what you have right now. Ganun na one day. One day. Iwanan din yung mga anak, magsimula ng kanilang sariling pamilya, and back to square one. Amen. You and him, sweet with each other. Posible ba yun? Even in the old age, na yung husband and wife, sweet pa rin, yes. Amen. Kasi sabi ng Bible, pwede yun. If our understanding of marriage is one spouse for a lifetime, as the scripture teaches, we will be more careful in our marriages, knowing the person we marry will be staying with us until then. So, work po natin yung ating mga marriages. Fill our homes with love and ask God for grace for our shortcomings. Let go of that bitterness. Let go of that pride. Anong sabi nga doon? Ang Bible? Sa Ephesians pa din yun eh. Patapos na po ito. Ephesians chapter 4, verse number 31 and 32. Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. So tanggalin mo, hindi healthy yan sa'yo, hindi maganda yan sa'yo na may tinatanim kang sama ng loob, especially against your spouse, against our wives, against our husband. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Preacher, paulit-ulit na eh, 10 beses na eh, 11 times na eh. Even as God for Christ's sake had forgiven you. Tell me, kung nung nagkasala ka once lang, di mo na inulit. Pag may pagkakamali tayo, pag may kasalanan tayo, maulit-ulit natin eh. Ilang beses eh. Pero let me tell you, in all of those things, pinatawad ka doon lahat ni Kristo. He never hold one sin against you. Ibig sabihin, hindi yung ang dami-dami mo ng kasalanan. Sige, tira ko na lang kung isa. Ang dami ng kasalanan mo, tira ko lang. Kung na itong patawarin, dami-dami mong gawang kasalanan, 1,000 sa araw. Isa lang, tira ko. Si Kristo, hindi siya nagtira kahit everyone. He forgave us. Lahat. Kahit pa, malaki, maliit, maraming, makunti. Lahat yun pinatawad ni Kristo.
Ganyan yung pagpapatawad na gusto nila na meron tayo as Pilipino. Amen. Husband, nagkamali lang magsalita yung wife natin, sisigawan mo agad. Ipapahiyak mo agad. Hindi yan Christ God. The old man yan. Amen. Old man yan. Huwag tayo ganun. Patulong tayo sa Panginoon. So when we think the other person is undeserving, kapag naisip natin na yung asawa natin, undeserving siya, tumingin ka lang sa sarili mo. Pag na, may time na, yung patawarin niyan, di na yung karapat dapat, sobrang dami na kasalanan niya sa akin. Pag ganun ang isip mo, tingin ka lang sa sarili mo lagi. Tingin ka. Tapos sipin mo, gano'n ba karaming kasalanan ko pinatawad ni Kristo? Ay, ako rin pala hindi deserving. So kailangan ko rin yung patawad. Amen. Jesus Christ will clear up any thoughts of pride and resentment. Amen. Let us pray. Father, thank you so much for this time. Salamat, Panginoon, sa iyong banal salita. I don't know how the brethren receive these words. But I pray, Father, if they find fault in any of my explanation, illustration, or even my speech, gawa, Panginoon, yung salita mo na maliwanag na aming binasa ay wag nawa namin hanapan ng butas dahil lamang kami po ay tamaan, nasaktan, o nakita po namin ang aming sarili. Pagkus, Father, help us na mag-conform sa iyong salita, na tulungan niyo po kami. Paano ba? Meron po mga families na nag-struggle, husband and wives that are na yung kanilang relationship hindi nagiging sweeter but sour as the days go by. Lord, kayo po Panginoon ang gracious Lord who could help us in this situation. I pray na mag-grow kami even in this area. Lord, I'm no expert in this thing, but I know the scripture that I'm preaching na ito po ay totoo, na ito po ay salita mo at ito po ay hindi salita ng tao. Kaya tulungan niyo po kami, pakatulungan niyo po kami sa biyaya mo na i-apply po itong mga bagay. Thank you so much, Father, sa iyong word. I pray then continually para sa mga young men and young ladies of this church. Lord, prepare them. And nawa, tumuon yung kanilang attention sa ministry. Bigay sila ng buhay nila doon para hindi sila ma-distract with the affairs of this life. And if one day, that man or that woman will come to their life, ready na sila, I pray na magiging handa sila to take a vow na kagaya nung kami pong may mga husband and wife, we took those vows and be serious about those vows. Salamat ngayong hapon. Be to you all the glory and praise in Christ and we pray. Amen. And amen.